Yes, Lord. Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos. Amen. Kayo po ba'y naniniwala na ang Diyos ay tapat sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon? Amen. Can we just lift our hands in heaven? Patuloy po natin siyang pasalamatan. Hallelujah. Glory to God, Lord. Hallelujah. Salamat po sa buong isang linggo. Salamat, Panginoon, dahil bawat paggising sa umaga, Ikaw po ang dahilan kung bakit dumidilat pa ang aming mga mata. Panginoon, we are here today for one and only reason, and that is to exalt your name and to glorify your holy name today, Panginoon. Panginoon, narito kami hindi para sa aming sarili, kundi narito kami para sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa loob ng 6 na araw, Panginoon, naging tapat ka at napakabuti sa bawat isa. Itong 7th araw na ito ng aming buhay sa bawat isang linggo. Lord, this is not for us anymore, but this is for you. Ito po ay para sa iyo, itong 7th araw na ito ng aming isang linggo, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Salamat, Panginoon, dahil tunay na napakabuti mo. Salamat sa kalusugan, salamat sa kalakasan, salamat din sa pagtustos mo sa lahat ng aming pangangailangan. Panginoon, salamat sa mga aming kinakain sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, inaalala namin na hindi po lahat ng tao sa ibabaw ng daigdig ay kumakain ng mga kinakain na aming nakakamtan at nararanasan. And this is all because of your faithfulness and your goodness, Panginoon, in our lives. Kaya salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pinasasalamatan ka naming patuloy in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bago po tayo umapo, kamayan ninyo ang mga kapatid na malapit sa inyo at sabihin ninyo magandang umaga. Magandang umaga at ang pagpapalat biyaya ng Diyos ay inyong maranasan sa araw na ito ng pagsamba. Amen. Wow, praise the Lord. Hallelujah. Mabuti po ba ang ating Panginoon? Amen. Sabi ng ating mga kapatid, sobra. Totoo po yan. Amen. Sobrang buti po ng ating Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Makakaupo na po tayo. At salamat po sa Panginoon. At ako po ay muling nakabalik sa ating simbahan sa Binyan. Amen. It's been 2 years now. Amen. Sa iyong katabi, 2 taon na yung huli. Amen. So, amen, 2 taon na, amen, hindi ko po kayo nakita ng personal, pero ako po ay patuloy laging nananalig na nasa maayos po kayong kalagayan. Palakpakan niya po natin sandali ang Panginoon. Praise God, amen. Kala ko, hindi pa nga ako matutuloy kanina rito. Wala po ako makuhang parking. Pinapalabas na ako ng guard, amen. Sabi ko siguro pauwi na ulit ako, hindi pa matutuloy. 2 taon na po ako hindi nakakabalik, mapapauwi pa. Ano po? So, salamat po sa Panginoon dahil salamat sa Diyos. Nandun pala si Kuya Bernard, biglang lumabas. Amen. At talagang parang Savior. Amen. Sabi niya, hindi, papark yan dito. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay muling darako na sa salita ng Diyos. Handa na po ba kayo sa salita ng Diyos ngayong umagang ito? Amen. Praise God. Medyo maaga pa tayo sa 11:00. Ibig sabihin ay meron akong oras na magagamit sa inyo ngayong umagang ito. Amen. Alright, kung kayo po ay ready na, tayo po ay magsama-sama sa isang panimula ng isang maiksing panalangin. Can we pray? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na napakabuti, kami po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa isa na namang umaga na ibinigay mo sa amin. Alam po namin na bawat umaga ay laging espesyal dahil ito po ay laging iyong gawa, Panginoon, ng bawat umaga. Kaya ngayon pong araw na ito ng pagsamba, narito muli kami. Lumalapit sa iyo, Ama, at humihiling na kami po ay tulungan mo. Na sa puntong ito ng aming pagtitipon at pagsasama-sama, kami po ay makikinig ng iyong salita. Gamitin mo lamang po ang aking mga labi, ang aking tinig, upang maging daluyan ng iyong mga kapahayagan. At akin naman pong hinihiling sa iyo, aming Ama, na ang mga kapatid na naririto na makikinig at mag-aaral ng iyong salita, nakikiusap po ako sa iyo na buksan mo ang kanilang pangunawa. Tulungan mo po sila ng kanilang buhay ay maging katulad ng isang matabang lupa na ang binhi ng iyong salita ay matatanim at ito po ay magkakaroon ng bunga, Panginoon, sa kanilang mga buhay.
At salamat din dahil alam po namin, Panginoon, na ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin. Kaya tulungan mo kami na makaalis po kami, Panginoon, sa kasinungalingan at kakulangan ng kaalaman. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, simulan na po natin ang salita ng Diyos. So nais ko pong magsimula sa ating pagsasama-sama ngayong umagang ito ng linggo. Nais ko po kayong tanungin. Pero hindi ko na po kayo iisa-isahin. Amen? Pero gusto ko po kayong tanungin, kayo po ba'y naniniwala sa salita ng Diyos? Sino po rito naniniwala sa Biblia? Amen? Pakitaas po ang kamay. Wow, praise God. Ibig sabihin, nasa tama po akong simbahan. Amen? So naniniwala ba kayo na ang salita ng Diyos ay Diyos ding totoo? Bakit ko po yun nasabi? Dahil ang sabi po na John chapter 1, if you are familiar with the scripture, sabi, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Amen? So, ang salita po ay kasama ng Diyos sa pasimula. At ang sabi rin, ang pasimula ay nagkaroon ng tinatawag na fulfillment because of the Word. So, yun po yung mga katotohanan na ating makikita sa John chapter 1 verse 1, that everything exists because of the Word. So ibig sabihin, ipinakikita po ng John chapter 1 verse 1, how powerful is the Word of God because He is very much involved in the beginning. Ang salita po ng Diyos ang dahilan para po ang mga bagay na wala ay magkaroon. Yun po ang sabi ng Biblia. In the beginning was the Word, pero paano po naging powerful ang salita? Sabi po nung kasunod na salita sa Biblia, because the Word was with God. Amen? Dahil kasama po ng salita ang Diyos. Amen? Pero ang sabi rin po doon sa mga dulo nung unang talata, the Word was God. So ang salita din daw po ay Diyos. Pero ako po'y naniniwala at umaasa that you are very much educated and well taught in the Bible, dahil mahuhusay po ang mga lingkod ng Diyos na inassign sa inyo. Tama po ba? So I know and I hope that you know that the word that is being taught in verse 1 is no other than Jesus Christ. Si Jesus po ang tinutukoy na salita. How did we know? Because if you drop down from verse 1, tayo mo nga sa iyong katabi, medyo magtyaga ka kasi teacher ang ating teaching, ang aking pong gagawin. Kaya sayo mo sa iyong katabi, hindi ako masyadong sisigaw eh. Kaya pasensya na kayo, baka tulugan niyo po ako. Amen? Kasi hindi ko kayo masyado gugulatin. Amen? So kaya sabi sa verse 1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. So pag binaba niyo po ang pagbasa sa John chapter 1, you will find out that the Word that is being said in verse 1 was Jesus Christ. Kasi ang sabi po, I believe in verse 14, if I am not mistaken, ang sabi, and the Word became flesh and dwelt among us. So kaya ang salita daw po ay nagkatawan tao. At ang sabi ni John, He dwelt among us. Hindi po tayo kasali doon sa sinasabi ni John that He dwelt among us, because he is saying that Jesus, according to the experience of John, nakita po niya at nakasama si Jesus. Sino sa inyo rito ang nakasama at nakita ang Panginoong Jesus? Magpalit po tayo, kayo mangaral dito sa harapan because I don't deserve it. Amen? So none of us have seen Jesus Christ, isn't it? Meron ba sa inyo na nakakita kay Kristo? Wala. Tama po ba? Kaya kung ating papansinin yung sinasabi po ni John, ang sabi, and we know that Jesus dwelt among us, He became the Word became flesh and dwelt among us, kasi nakasama po ni Jesus ang kanya pong mga alagad. Pero kung atin din papansinin sa John chapter 1 verse 1, ay ang salita ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang salita po ng Diyos ay salita ng Diyos. Kaya ang tanong ngayong umagang ito, to begin with, again, let me ask the question, do you believe in the Bible? Naniniwala po ba kayo sa Biblia? Eh, sabihin mo sa iyong katabi, nagbabasa ka ba ng Biblia? Amen? May dala ka bang Biblia? That's another question. Dahil I really cannot imagine, and it's very hard for me to process, that a person can say he loved the Lord, but he doesn't read the Word. Di ko talaga po
pa-figure out sa aking isipan na ang isang tao ay nagsasabing, mahal niya ang Diyos, pero hindi niya binabasa ang Biblia. Tingnan mo nga ngayong katabi, huwag ka magsasalita, tingnan mo lang. That to me is plain hypocrisy. Because if you love the Lord, you love the Word. Kung mahal mo po ang Diyos, mahal mo po ang Kanyang salita. You read it, you meditate it, and you apply it. Binabasa mo po ang salita ng Diyos, binubulay mo ang salita ng Diyos, at ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos. Kaya nga po, ang tanong ko sa inyo ngayong umagang ito, do you love the Lord? Do you read the Word? And my third question is, do you believe the Word? Kasi meron pong bumabasa pero hindi naniniwala. Dahil tandaan po natin, para pakinabangan po natin ang salita ng Diyos, you need to believe. Kailangan pong paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Now, another question that I will throw to you today. Do you believe that the Bible is the Word of God? Your answer is yes, right? Do you believe that there is no error in God's Word? Naniniwala ba kayo na walang mali sa salita ng Diyos? Naniniwala kayo na ang salita ng Diyos ay hindi nagkakamali at hindi nagtatalo-talo? Parang pahina ng pahina. Ano po? Amen. Alam niyo po kung bakit ko po kayo tinatanong? Because today I will be teaching you about doctrine. Bakit po ba napakahalaga ng doktrina? Why I value so much on teaching is because of this reason. Right believing will lead you to right living. Pag ikaw po'y nasa tamang paniniwala, mabubuhay ka ng tama. Amen? Kasi pag mali po ang iyong pinaniniwalaan, it will be manifested in how you live. Kaya napakahalaga po ng tamang pagkakaunawa. There are so many churches that don't value doctrines anymore. Because many churches today, they love to be entertained. Gusto lamang po nila yung tinatawag na feel-good message. That is so good to my ear, but it doesn't change my life. Pero ang simbahan po ng Panginoon is founded and rooted in the Word of God. Kaya sinatanong ko po kayo dahil gusto ko pong sukatin kung mapapaniwalaan niyo po ba itong aking ibabahagi sa inyo. Because I will be sharing to you not based on experience, but based on the Word of God. Amen? Kaya kung naniniwala po kayo na ang salita ng Diyos, ang Biblia ay salita ng Diyos, walang pagkakamali sa salita ng Diyos, hindi nagtatalo-talo ang salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan ng dala, then we can study the Word of God today. Amen? Alright. So ngayon pong umagang ito ay meron po akong tatalakayin sa ating pagsasama-sama ngayong umagang ito, that this subject in the body of Christ, most of the churches do not accept this doctrine. Kumbaga sa isang salita, sabi nila, that teaching is it's like a pill that is very hard to swallow. And there are so many teachers in the church that avoid this subject and topic, but there's a lot of revelation and truth about this kung ito po ay mauunawaan ng tama ng katawan ni Kristo. So today, if you're looking for a title or a subject, my subject today that I will share to you is about the doctrine of predestination and doctrine of election. So ano pong ibig sabihin ng predestination? Let me begin in that word. Predestination comes in two words. One is the word pre, and the second word is destined. So ibig sabihin po nung dalawang salita ay bago pa mangyari sa Tagalog, ito po ay nakatakda na. That's the word predestination. Now the word again, the another word is the word election. So ano pong ibig sabihin ng election? Madami po siguro sa atin ay pamilyar. Kayo po ba'y bumoboto? Amen? So ibig sabihin, in an election process, meron pong tinatawag na participation ang mamamayan dahil ang mamamayan po ang bumoboto. Nakukuha po ba natin? So, the people that decide who will rule our country is the people of the Philippines. Sila po ang pumipili. Tayo po ang pumipili. Kaya nga sabi nila, ang kasalanan po ng mga namumuno sa atin, kung hindi natin sila gusto, ito'y kasalanan ng bumoto. Nakukuha po ba natin yan, mga kapatid?
because we are given a chance to elect and we choose them. Pero ako nagpapasalamat dahil ito pong nakaraang election, mukhang may pag-asa ang Pilipinas sa mga darating na panahon. Nagbabago na po ang tao. Di na po tayo nakukuha sa sayawan ng mga politiko. Ano po? Praise the Lord. Amen? Nakakatuwa po yung nakaraang eleksyon. Sabi nga talagang pag ipapasok natin ang usapin ng politika, ay napakasaya. Amen? Kaya hindi na natin yun pupuntahan. Amen? So kaya atin pong balikan yung ating subject, predestination and election. So ibig sabihin, it is a Bible doctrine. Ito po ay isang katuruan sa Biblia that we cannot avoid it because it is written in the Word of God. Gaano man natin gusto na ito'y iwasang talakayin, hindi po ito mahihiwalay sa katotohanan. Kaya kung kayo po ay handa na, magbibigay po ako ng ilang mga talata sa Biblia. Kaya sabi mo sa iyong katabi, marami-rami ito, kaya kung ikaw ay may, pwede ba kayo magkape, magdala kayo ng kape, ano po sa inyong upuan? Amen. So, samahan niyo po ako ngayong umagang ito. I will throw some scriptures upon your life, into your life, tungkol po sa mga tinatawag na mga talata na makikita po natin sa Biblia that we cannot avoid, but this holds the truth. So now, if you have your Bibles today, samahan niyo po ako sa Romans 8:29. So babasahin ko po ito sa Tagalog Biblia para po lalong magkaroon ng maliwanag na pagkakaunawa sa ating mga kababayang Pilipino. Now, if you are in the writings of Paul sa Romans 8:29, ganito po ang kanyang sinusulat. Sapagkat sa mulat mula pa'y, look at the word, alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya. Did you see the word? Ano ba ang sabi ng salita ng Diyos? Alam na ng Diyos sa kailan po yun nangyari. Mula pa ng simula. Okay. English, wala ba kayong Tagalog Bible? Is this an American church? Amen? Ano po? Okay. Problema. Ang sabi po rito sa verse 29, for whom He did foreknow. That word is very powerful. Amen? Ibig sabihin ng foreknow, ibig sabihin, kilala na, alam na ng Diyos. Amen? Dito pa lamang po sa simula ng ating talata na ating pinag-uusapan, this is a shouting ground actually if you understand the revelation. You know why? Because you being saved today is not a coincidence and an accident. You are planned by God. Amen? Pero hindi ninyo masyado nakita because you don't see it, right? Pero napakaganda po ng revelation na sinusulat dito ni Pablo na pinauunawa niya na ang kaligtasan ng bawat tao sa pasimula pa man, ay naroon na po, nakapili na po ang Diyos. Kaya kung ikaw po ay naligtas ngayong panahong ito, hindi po nagulat ang Diyos. Because He already know what will happen to your life. So let us continue reading. So, is this talking about salvation? Maybe you will argue with me. Pastor, hindi naman ata salvation yan eh. Let's read. Dan sabi mo sa verse 29, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya. Sound salvations to me. Right? Amen? At sabi niya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng anak ng kanyang anak. Two powerful words in our Tagalog Bible, napakahalaga. Ang sabi po rito, alam na ng Diyos, at ang sabi po rito, pinili ng Diyos. Nakukuha po ba natin? Alam na ng Diyos ang magiging kanya at alam na rin nakapili na ang Diyos ng magiging tulad ng kanyang anak. Now also we see the goal of why God chooses you. Bakit ka pinili ng Diyos? The number one reason why God chooses you is not just to be blessed, but to be like His Son, Jesus Christ. It's very clear. Amen? So ano po ang rason kung bakit pinili tayo ng Diyos? Hindi lang para gumanda ang buhay. But the main point why God chose you is to be like His Son. Nakuha po ba natin yan mga kapatid? Maging katulad ni Kristo. I want you to look into your neighbor again. Tingnan mo yung katabi. Sabihin mo sa kanya, sa tingin mo, medyo hawig na ba ako ni Kristo?
Medyo lang, ha? Medyo lang. Amen. Because I believe we are all in a process. Amen. Nakukuha po ba natin? Medyo lang. Amen. Medyo pagka katabi mo yung asawa mo, medyo baka umiling. Amen. Sabihin, parang malayo to, pastor. Kung alam mo lang, pumunta ka sa bahay namin, makikilala mo to. Parang hindi si Kristo ang kamukha. Familiar siya sa akin, pastor. Sino yon? Parang si Judas eh. Hello? So ano raw po ang dahilan bakit ka pinili ng Panginoon? To be like Jesus. Kaya wag po nating kalilimutan why God saved you is to be like His Son. Amen. Kaya sabi dito sa verse 29, upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. That's another doctrine. Ang sabi po, ang anak ang naging panganay sa maraming magkakapatid. So if you would look into verse 29, Romans 8, God is looking into it as a family. Amen? Medyo pasok po ako ng konti. Marami po sa mga mananampalataya, medyo disoriented ang pagkakaunawa tungkol sa Diyos. I will show you why right doctrine matters. Sino sa inyo ang nananalangin? Can you raise your hands? Pakitaas po ang kamay. Good. Kayo pong lahat ay nananalangin. Amen? Pero may mga ilan tayong mga kapatid na pag meron silang pangangailangan sa kanilang buhay, they pray like this. Panginoong Jesus, pwede po bang pahingi ng pambayad? Tama? Meron pa nga ako narinig na, Papa Jesus. Every time I hear those words, I sense a lack of wisdom and a lack of reading of the Word. You know why? Kasi mismong si Jesus ay nagturo, if ever you have a need, don't ask your need from me. But Jesus said, you ask the Father. In my name. Kaya ang tama pong paglapit sa Panginoon, hindi po, Panginoong Jesus, pahingi. Alam niyo sa church, hindi na napapag-usapan ang Ama if we will all be truthful. Amen. Bihira na pong pag-usapan ang God the Father. Amen. Dahil the church is more on teaching about Jesus. I don't say, hindi ko sinasabing yun ay mali. But because of the lack of deeper teaching, the body of Christ is going to a lack of wisdom. Kaya ang paghingi po sa langit, hindi po kay Jesus dumidiretso sa Ama. Sa pangalan ni Jesus. Have you tried that prayer? Amen. Na pag kayo'y lalapit sa Diyos for your needs, you said, Father God, I come before you. Amen. And you end up your prayer once you say what you need in Jesus' name. That's the right prayer. Amen. Isa pang mga naobserbahan ko sa church, pag tinanong mo ang kapatid kay Kristo, nasaan si Jesus sa buhay mo? Nasa puso ko. Ay ganun pa yun, no? Amen. And again, that to me is a lack of ignorance. It's an ignorance. It just shows that the church is not well taught about the Trinity. Because the Bible said, amen, Jesus is seated at the right hand of the Father. Nasaan po si Jesus? Nakaupo sa kanang kamay ng Ama. Now, how come you tell me it's in your heart? Paano mo sinasabing nasa puso mo si Kristo? Wala po. Nasa kanang kamay ng Ama si Jesus. So dun pa lang sa sinasabing seated at the right hand of the Father, again, it proves the doctrine of Trinity because there is a Father and Jesus is seated at the right hand, that's the two person. Ngayon, sino ang nasa buhay natin? It's the Holy Spirit. You are correct. Ang banal na Espiritu ang nasa atin pong buhay. So it is not Jesus who lives in your heart, but it is the Holy Spirit, amen, who resides in our body. Kaya nga sabi ni Pablo sa kanyang pagsulat, know ye not that you are the temple of the Holy Ghost. Amen. Nakukuha po ba natin? Kaya nasaan po ang Panginoong Jesucristo sa buhay ng isang mananampalataya? Nasa langit. Anong ginagawa ni Jesus?
The ministry of Jesus is so important to the church dahil sabi, He's doing an intercession for you. Amen? Now, hindi ko po ina-undervalue ang role ng mga intercessors. Pero this is my personal opinion. I don't rely my life. I don't put my life in the hands of the intercessor because there is one in heaven who is interceding for me. Amen? Kasi, baka sabihin mo, parang pinatatamaan ng mga intercessor. But this is true. I don't know how serious you are praying for me. Kaya kung aasa po ako sa intercessor for praying for me, I will fail. But praise God, there is Jesus who always intercedes for me. Kasi ang mga intercessor, pwedeng makalimutan ka eh. Nakukuha po ba natin? But did you know that Jesus won't forget you? Kaya po siya ay nasa langit para mamagitan para sa iyo. Kaya let's move forward. Kaya makikita po natin mga kapatid, ano po? Nandun ang Ama, nandyan ang Anak, nandyan ang Banal na Espiritu. I believe that there is one God, but He existed in three persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Nakakuha po ba natin yan mga kapatid? Kaya sabi po rito sa verse 29, nakita po natin yung ebidensya, that this is just only the first evidence, that proves and says na ang Diyos ay pumili na ng Kanya sa pasimula pa lamang at ang Kanyang pagpili, ang layunin ay upang ang mga pinili ay maging katulad ng Kanyang anak na si Jesus. Now leave Romans 8:29 and let's go to the book of Ephesians. Samahan niyo po ako sa Epeso. This is also the writing of Paul, of the Apostle Paul. Sa verse 4, tingnan po natin ang consistency ng revelation na sinishare ni Paul sa church. Sabi po sa verse 4 ng Ephesians chapter 1, ang sabi rito sa verse 4, bago palikhain ang sanlibutan. So what's the time here? Ano ang oras na sinasabi rito ni Pablo? Bago likhain ang sanlibutan. Amen? If you read the next word, ang sabi po rito napakaganda. Look at how we connect it. Ang sabi niya, pinili na tayo upang maging Kanya. So kailan ka po pinili ng Diyos? Kailan? Sabi ng English, I believe in King James, sabi, before the foundation of the world. Amen? So, ibig sabihin, before the earth began, God already chose you. Amen? Kilala ka na ng Diyos. Isa pang bagay na minsan ay hindi naunawaan na marami sa atin ay yung pagdating sa problema. Minsan may mga kapatid tayo sa Panginoon na pag sila'y dumaranas ng problema, their line of thinking goes like this, na kaya kung may pagsubok, sinusubok lang ng Diyos, tinitingnan lang ng Panginoon ko ako ay may pananalig sa Kanya. Did you know that there is something wrong with that belief? Pag ikaw po ay may pagsubok, hindi po ang dahilan ay para malaman ng Diyos kung may pananalig ka sa Kanya. You know why? Dahil kung nandun ka sa ganung paniniwala, para mo na rin sinabi that God is not all-knowing. If God is not all-knowing, to me, He doesn't deserve to be God. Amen? Naniniwala ba kayo na alam na ng Diyos ang lahat? In fact, there is one part that Jesus taught na bago pa nga tayo manalangin, alam na ng Diyos ang ating kahilingan. So that proves to me that the God that we serve and the God of the Bible teaches us that He is an all-knowing God. Amen? Wala tayong maililihim sa Diyos. Alam niya po ang lahat ng bagay. Sabi mo sa iyong katabi, lukuhin mo na ako, wag lang ang Diyos. Hello? Because He knows everything. Nakukuha po ba natin yun mga kapatid? Kaya to say na ikaw ay dumaraan sa pagsubok para malaman ng Diyos ang iyong pananalig, that is a wrong thinking. So what is the right thinking, brother?
Bakit ka dumadaan sa pagsubok? Hindi para malaman ng Diyos ang pananalig mo, kundi yun ay para sa iyo, para malaman mo na totoo ang pinananaligan mo. That's the purpose of it. May napalakpak rin, hindi nila maintindihan na kasi akala ko gustong patunayan ko sa Diyos na may pananalig. Oh, He knows it. Amen. Alam po ng Diyos ang level ng iyong pananampalataya. Pero bakit ka may pagsubok para malaman mo na totoo yung Diyos na pinagtitiwalaan mo? Do you remember what happened to the young boy in the Old Testament named Daniel? They believed that God can protect them. Kaya nung sila po ay nahatulan at naparusahan because of worshiping God in a foreign land, nilagay po sila sa yungib ng leon na kung saan naroon ng mga leon na gutom. Hindi po natakot si Daniel. I believe what motivates Daniel because to Daniel, I believe, this is what he thinks. This is the time to experience God. Kaya pag may problema ka, dapat tama ang iyong kaisipan. Pag may problema na dumating sa iyong buhay, isipin mo ito'y pagkakataon ko para maranasan ko ulit ang Diyos. Marami po sa atin, tumatakas sa pagsubok, ayaw natin yun. Ano? Pero if you would only know, one of the reason and the purpose of trial is so that you can prove to yourself that your God is true. Amen? Alam niyo sa mga pagsubok, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng encounters. Amen? Nakukuha po ba natin yan, mga kapatid? Alright, let's go back to Ephesians 1. Ang sabi po sa verse 4, bago palikain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya. Very powerful, right? So pinili na ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka pa isinisilang, kilala ka na ng Diyos. Did you know that this is accurately correct when it comes to the teaching in the Bible? I don't know if you're familiar with Jeremiah in the Old Testament. Si Jeremiah, sa Jeremiah chapter 1, is called the weeping prophet. Bakit po tinawag si Jeremiah na weeping prophet? Because ang buhay ni Jeremias mapait. Mapait ang kanya pong naging buhay dito sa ibabaw ng lupa. Most of the time, he is weeping. One of the reasons why Jeremiah is always weeping in his life during the time of his existence here on earth, because of the calling that God put upon his life. Alam niyo po ba ang tawag na inilagay ng Diyos kay Jeremiah? Ang sabi ng Diyos kay Jeremiah in a nutshell, mga pangit na salita ang ilalagay ko sa iyong bibig na lagi mo sasabihin sa iyong mga kababayan. How good is that? Alam niyo, kung si Jeremiah po ay magiging pastor sa panahon natin ngayon, wala pong a-attend kay Jeremiah. Kasi there is no good thing that will come out in his mouth. Lagi pong rebuke, lagi pong pagpapagalit, lagi pong mga masasamang ugali ng Israel ang kanya pong sasabihin. Because when Jeremiah was here on earth, the nation of Israel is under rebellion against God. Sila po ay nasa pagsuway sa Diyos. At ang Diyos po ay malapit na ipadala sa bayan ng Israel ang tinatawag na disiplina. And the discipline that they would be experiencing in that time is He will be using a very strong empire called the Babylonians, led by Nebuchadnezzar, para pupuntahan ang lupain ng Israel and to totally destroy the land and get the people and bring them as a slave in Babylon. So ganun po ang disiplina na nakaumang o nakaabang sa bayan ng Israel. Pero binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ng Israel na matauhan. Alam niyo, kung minsan masakit ang katotohanan, pero kung tatanggapin ng isang tao ang totoo, siya po ay mababago. Di ba masakit pakinggan pag sinabi ng iyong nanay, alam mo anak, sobrang tamad mo. Minsan sabi mo, ma, ang sakit mo naman magsalita. But if you would learn, amen? Kaya nga sa aming mag-asawa,
Minsan ay makakarinig ako ng masakit na salita sa aking asawa. Pero pag narinig ko po yung masakit na salita, pinag-iisipan ko yun. Because this is what I learned. You cannot see the real you unless you look into a mirror. Ang panlabas po ay hindi mo makikita kung ano itsura mo hanggat hindi ka mananalamin. Tama? But the problem is, you can only see the outward in a mirror, but your soul is not visible in a mirror. Hindi po makikita ang iyong kaluluwa sa salamin. Alam mo, kung sino lang ang nakakakita ng iyong kaluluwa, yung kapwa mo. Kaya sasabihin ng kapwa mo, alam mo, ang sama ng ugali mo. Eh, ikaw naman, dahil balat sibuyas ka, mau-open ka. But just try this. Try this. Pag sinabi ng asawa mo, alam mo, batugan ka, pag-isipan mo, baka totoo yun. Huwag kang lalaya, sasabihin mo, buwisit ka. Sakit mo magsalita. Now, that's God using your wife to show what's in your heart. Nakukuha po ba natin? Kaya minsan sa church, maraming na-offend kasi, alam mo yung si pastor, ang sakit magsalita nun. Praise God, may nagsasalita sa iyo na masakit. Amen. Kasi mas delikado po pag laging mabuti. Isa naman sasabi, alam mo, ang bait-bait mo, pag talikod, daniwala naman. Hello? Alam mo, sister, napakabait mo. Napakakuripot niya. Lukul-lukul. Amen? You can change, right? Hindi ka mababago. So, si Jeremiah is something like that to the nation of Israel, so that the nation would reflect what's wrong with them. Amen? Kasi ang gusto nga po ng mga Israelita nung panahon yun, yung maganda lang sa kanilang pandinig. Kaya there is one time in that generation, meron pong isang false prophet na nagsabi na saglit lang itong pagsubok na ito sa atin. Saglit lang ito, I think, if my recollection is still correct. Parang ang sabi, 1 year lang ito, mapapagpala na tayo, lalaya na tayo sa Babylon. You know, the people like that. Pero tinawag po ng Diyos si Jeremiah at sabi niya, bumalik ka doon sa kababayan mo, sabihin mo ang totoo. 75 years kayo mananatiling pinahihirapan ng Babylon. And you will be truly experience the sting of the Babylonians in your life. Pero sabi ng Diyos kay Jeremiah, to encourage the nation of Israel, dito po pumasok yung salitang paborito ng marami sa atin, Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you, but to give you a hope and a better future. So what's the context why God said Jeremiah 29:11? Para hindi po mawasak ang espiritu ng Israel habang sila'y dumaraan sa 75 years of trials. So ibig sabihin, mga kapatid, magtiwala ka sa Diyos at sabi ng Diyos sa Israel, kahit pangit ang nangyayari, if you just trust me, I know what I am doing and it's for your good. Amen? Minsan po kasi pag tayo may problema, ang gusto nating marinig, yung magagandang salita ng Diyos. Kaya sa panahon ng problema, ayaw nating marinig yung mga salita na natatouch at naihit yung ating masasamang ugali. But we didn't realize that why sometimes we are in the problem because God is changing us. Why He is changing us is because of this very purpose that His goal is so that you can become like His Son, Jesus Christ. Kaya hindi po ang intensyon ng Panginoon is just to make your life comfortable. Because in the process of change, you will be uncomfortable. Hello, pag gustong ayusin ng Diyos ang problema mo sa kayabangan, masakit. Kasi yung mga kontrata, yung mga negosyo na gusto mong pasukin, laging lugi. Bakit po? Kaya mahalaga that you are quick to discern, where am I today in this trial in life? Baka binabagwisan lang ako ng Diyos dito. Nakukuha po ba natin? So going back to the story of Jeremiah, para di po tayo malayo ng hustuhan.
Dahil nga po bigat ang daraanan ni Jeremiah because he will not be celebrated. He will not be loved by most of his fellow Jewish people. Hindi siya magiging katanggap-tanggap dahil masasakit na salita ang ilalagay ng Diyos sa labi ni Jeremiah. Now God encouraged Jeremiah. In Jeremiah chapter 1, ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, ang sabi niya, "Before I formed thee in the belly, I knew thee." Bakit sinasabi ng Diyos kay Jeremiah yung bagay na yon na bago ka pa buuin ng iyong mga magulang sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita? And there is also a doctrine that you can learn from that word of God that God gave to Jeremiah. Kasi for so many years, I've been asking this question. Bakit po may mga tao na gustong-gusto magkaanak pero hindi magkaanak? Meron na bang ayaw magkaanak for some reason? Amen. Yung iba siguro mali ang relasyon, kaya gusto lang nila ay yung pleasure, ayaw nila nung tinatawag na commitment, tapos nabuntis yung babae, at sasabihin ng babae na, alam mo honey, buntis ako. Yung lalaki parang hinaibla, ha? Alam nyo, pagka ikaw po ay may ganang kapartner at sinabi mong buntis at hindi maganda reaksyon, iwan mo na. Amen. Hindi yan totoo. Nakukuha po ba natin? Amen. Dapat masaya ka agad pag sabing buntis ako. Wow, praise God, di ako baog. Hindi kayo natawa, ano po? Nakuha po ba natin yon? Pero dito nasagot ang tanong ko. Bakit po? Kasi natuklasan ko base sa salita ng Diyos that the life of every human being does not depend on us, it depends on God because He is the one who gives life. Kaya doon ko rin po naunawaan ang katotohanan na walang tao na aksidente lamang na napunta sa daigdig na ito. Maaaring may mga kwento kayo na narinig na alam mo, Pastor, kung alam mo lang, lasing lang daw yung tatay ko kaya ako nabuo. May mga ganong istorya. Amen? Nagkataon lang. But did you all know, based on the scripture, that every human life is a plan of God? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kaya ka buhay dahil binuhay ka ng Diyos. Amen? Meron ngang iba nung malamang siya'y buntis, lahat na ng pampalaglag sa Quiapo binili pero nakalusot pa rin yung bata Why? Because you are a plan of God. Amen? Kaya balikan po natin, sabi ng Diyos kay Jeremiah, "Before I formed thee," that's the word, "I formed thee in the belly, I knew thee." Sino po ang dahilan kung bakit nabuo ang tao sa sinapupunan ng isang ina? Ang Diyos. Amen? At ang napakaganda, sabi ng Diyos kay Jeremiah, "I knew thee." Kilala na kita. At hindi lang basta kilala, sabi niya, "I have ordained thee." What does it mean? Ibig sabihin, when I formed you, when I planned you, I have a plan for you. Doon ko rin natuklasan na gaano man ka katanggi at ayaw kong maging pastor, dito rin pala ako mauwi sa pagtuturo. Alam niyo, when I was growing up, ang una po, alam niyo, yung panahon ko, panahon na Islam book Amen. So yung mga bagong bata, siguro hindi nila alam yung salitang Islam book. Alam mo yun, yung gagawa ang isang babae, pero nung panahon ko, babae po ang gumagawa ng Islam book. Pag lalaki nagpapirma ng Islam book, medyo, alam mo na, medyo may duda ka pag lalaki, pwede bang pumirma ka sa Islam book ko? Wow. Amen. Dahil yung Islam book, when it was made, it's like a small notebook na gawa po yan ng mga babae. At ang release, alam nyo, ang tunay na dahilan, para maintindihan ng iba, ano ba yung Islam book? Ang tunay na dahilan kung ba't nag-i-Islam book nung araw ng mga babae, kung sa panahon ngayon, sa age of technology, meron sinasabing phishing, yun po ang reason. Di ba yung phishing, sabi sa cellphone, mag-ingat kayo sa pagkiklik kasi makuha yung information mo. Alam nyo, yung phishing nung araw pa yan Iba-iba lang ang form. Yung Islam book, kaya binibigyan ka nun kasi medyo may pagkakataon na yun nagbigay, crush ka. At gustong-gusto lang niya makita dahil may part doon sa tanong, who is your crush? Amen? Kaya pag isinulat mo yung pangalan nun, talagang parang nasa cloud 9.
That's the only reason for that, I believe. Pero may marami kasing tanong yun eh. Pero may mga tanong na nakalagay, what do you want to become in life? Anong gusto mo na mangyari sa iyong buhay? Alam nyo, I recall it, inabalik-balikan ko, sabi ko, nung una ang akin pong laging isinusulat, consistent, I want to be an engineer. Gusto ko maging engineer. Kasi ang akin pong role model was my father. Kaya sabi ng aking ama, because he is a mechanical engineer, sabi po ng aking ama, nung sabihin ko sa kanya, gusto ko maging engineer, sabi niya, good anak, galingan mo sa math. Sabi ko, sige, tinandaan ko yon. Pagdating ko po ng high school, sabi ko ba, akala ko galingan sa math, bakit yung math may letter? Diba may mga y squared, x squared. Sabi ko, ang alam ko, number lang, bakit may alphabet? So medyo nag-struggle po ako. Kasi sabi ko, mahihirapan ako sa math. Kaya one of my struggle in life when I was studying was mathematics. Kaya nung makita ko yung weakness ko, gumawa ko ng paraan. Sabi ko doon sa katabi ko, magaling ka sa math, di ba? Paano man pwedeng pagka-exam, wag mo natakpan. Amen. Alam niyo po, ang tao pagka gusto, may paraan. Amen. So kinaibigan ko yung mga katabi ko at they become good to me. Hindi na tinatakpan. Pero there is one incident that I can never forget. Nagulat po ako. Kasi nag-top po ako doon sa exam. Wow! Amen. Kaya nung binabasa yung score, ako ang number 1. Pero dahil kinaibigan ko na rin yung teacher ko sa math, lahat yan, inihanda ko na eh. Amen. Tinawag ako nung teacher kasi malapit na siya sa akin. Sabi niya, mag-usap tayo pagkatas ng klase ha. Akala ko po ay matutuwa yung teacher ko. Pero kaibigan ko na, barkada ko na yung teacher. Sabi niya, Lika. Sabi niya, hindi ko maintindihan eh. Tama yung sagot mo, pero mali yung solution. Sabi niya, kung may paliliwanag mo sa akin kung paano ka nag-arrive, tatanggapin ko to eh. Kasi hindi ko po makakuha yung solution ng haba eh. Kaya ang pinintindi ko na lang yung sagot. Kaya natuklasan niya, nangungopia lang ako. But anyway, amen, to cut the long story short, nakita ko na kaagad na assess ko, hindi ako uubrang engineer, babagsak ang mga tulay. Amen. Kaya nagsip ako, sabi ko, gusto ko maging nurse. Kagaya naman ng aking nanay. Tinanong ko naman nanay ko, sabi niya, galingan mo sa science. Amen. Pero, yun po ay, di naman sa pagmamalaki, gusto ko yung subject na yun. So, I went to a medical school. So, natuloy po ako sa medical school. Di ko lang natapos. Dahil sa bisyo at kalokohan. So, nag-drop out po ako kasi na-involve ako sa drugs, na-involve ako sa mga fraternities and wrong friends. At nauwi ako sa pangaral ng salita ng Diyos. Pero alam nyo, ayaw ko po mag-preach. Kasi naiinis ako sa tatay ko pag nagdadala ng mga tao sa garahe namin, nagdi-this is the day at alive. Parang nanliliit po ako sa mga kapitbahay na, in the 80s, na para bang may mga sakit ang mga nag-a-alive noong dekada 80. Ano po? Amen. Hindi ito katanggap-tanggap na mga nakikita sa community. Amen? So that is my experience in my life. Pero doon ko po na-realize na it is not my plan, but it is the plan of God. Kaya sabi ng Diyos kay Jeremiah, I have ordained thee. Nakuha po ba natin? Meron akong plano sa iyo. Amen? At ang planong ito ay kasama mo na bago ka palikhain. So na-encourage marahil si Jeremiah na kahit po siya ikinagagalitan, I am doing the plan of God. Alam nyo, kung minsan hindi lang natin ma-appreciate yung nangyayari sa atin because we do not know the plan of God for our life. Kasi kung alam mo yung plano ng Diyos, kahit maraming struggle, pastoring, it's not an easy life. Minsan nasabi ng kaibigan ko, mga barkada ko, sabi niya, alam mo Brad, ang ganda ng buhay mo. Sabi ko, bakit mo naman nasabi? Pero mo magsalita ka lang, may ikapu ka na. Sabi niya nagbabanat pa kami ng buto para kumite. Sabi ko sa kanya, medyo na-offend ako, nagalit yung lamang ko. Ano po? Sabi ko, halika, magpalit tayo, ikaw mangaral, tingnan ko kung may magbigay sa iyo ng kahit 5 duling. Hello? Because I firmly believe that if God called you, He will sustain you. He will supply you.
Amen? Kaya kahit marami mga challenges ang paglilingkod sa Diyos, na ipagpapatuloy mo because you have this thing in your mind that you are doing what God called you to do. Amen? Kaya ang ministry po masaya. Amen? Yung nagsasabing hindi na ako masaya sa ministry, baka hindi mo kasi alam yung pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Kasi may pagkakataon, alam nyo, ang napakaganda sa pagpapastor. Alam nyo ba na sa simbahan ang pastor lang ang hindi pwedeng matisod? Hello? Alam nyo ba yon? Kayo pwede kayong, natisod ako sa pastor, di ako sisimba sa isang linggo. Pwede ba ang pastor ay magsabing, di ako sisimba sa isang linggo pag tinanong nung worship leader, bakit pastor? Masama loob ko doon sa isang kapatid. Kaya pagdating na linggo, tatayo yung MC, wala po tayong pastor, dadalawin natin siya, tayo magbibisitation after this. Hello? Sa simbahan, lahat kayo nakaka-absent na malaya, kami hindi. Amen? Tapos sabihin mo sa iyong katabi, tapos pinag-iisipan mo pa yung pastor, mahiya ka naman. Hello? Nakukuha po ba natin yon, mga kapatid? Kaya, ang pagkakatawag po sa Diyos ang nagbibigay ng ligaya kahit po merong mga pait. If you know you're called by God. Amen? Kung alam mong tinawag ka ng Diyos. Kaya si Jeremiah, kahit po alam niyang mapait ang kanyang daranasin, tinuloy po niya. Because he know that what he is doing is God's will. Mga kapatid, gusto ko rin pong ipasok at isingit ito. Don't misunderstood that every time you do God's will, everything will be fine. Kala po kasi nung iba, pagka gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, laging blessing. There will be times persecution and not blessing. But you have to be firm that you know in your heart that you are called. Nakukuha po ba natin yan? Alright, let's go back to Ephesians. Let's go back. Ang sabi po sa verse 4, bago palikain ang sanlibutan, is this consistent kay Jeremiah? Ang sabi, bago palikain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya. Dito naman ay pinakita po kung papaano magiging katuparan yung pagpili ng Diyos. So ibig sabihin, kanina, ang layunin kung ba't pinili para maging kawangis ni Kristo. Pero sa sulat ni Pablo sa Ephesians 1 verse 4, ay pinakikita rito kung paanong pinili na para lalong ma-validate at ma-certify ang pagkakapili sa inang Diyos. Paano ka makakapasok doon? Ang sabi rito ni Pablo sa sulat niya sa Efeso, sa pamamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo. So you are chosen already, but your being chosen will not be formalized or legitimized without faith in Christ. Kaya kailangan si Jesus, right? Alright. Kaya sabi po rito, upang tayo maging banal, again, nakita po natin ang purpose kung bakit tayo pinili. Ang sabi, take this into your heart, bakit ka pinili ng Diyos upang tayo maging what? Banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang pinili, inulit-ulit yung salita, upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo, iyan ang kanyang layunin at kalooban. Okay? So now, yun po yung tinatawag na predestination. Now what about election? Ano naman po ang ebidensya na ito'y tinuturo ng Biblia, yung salitang election? Now if you go back again to Romans, tingnan po natin sa Romans chapter 9, at ating pong pansinin. Ang sabi po rito ng sulat ni Paul sa verse 10, at hindi lamang iyon, kahit na iisa lamang ang ama at dalawang anak ni Rebecca. Pansinin niyo po yung ginamit ni Paul na illustration dito. He draws back the church in Rome to the history of the Jewish people. Sino po yung kasaysayang ito na ibinabalik ni Pablo sa kanyang sulat sa Roma? Ang tungkol po kay Isaac at sa kanyang dalawang anak na kambal na si Jacob at sino si Esau. Now let's read. Ano po ang nangyari doon sa kasaysayan na yon?
Ang sabi sa verse 11, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin. So pansinin niyo po, yung criteria na ginamit po ng Diyos sa kanyang pagpili, wala po siyang kinuhanan ng opinyon na ibang tao, kundi ito'y sarili niyang desisyon. Alright? At ang sabi po rito sa verse 11, ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. That's correct. Amen. So bakit po naligtas ang isang tao? You are not saved by works, but you are saved by grace through faith. Alam niyo ba na marami sa atin, o I can say lahat sa atin, we don't deserve to be saved. Kaya wag po tayong aarte-arte na para bang, dapat lang naman ako iligtas sa Diyos sa bait kong ito. Eh doon pa lang, hindi ka nakarapat dapat, ang yabang mo. Pero kahit na sobrang hangin mo, niligtas ka ng Diyos, kapatid. Eh sabi mo sa iyong katabi, grasya yan. Alam mo ko, sabi mo sa iyong kapatid, sabi mo sa iyong katabi, alam mo ko, kung Diyos, matagal na kitang pinadala sa impyerno. Aren't you happy na hindi po tao ang Diyos? Amen? Dahil kung yung katabi mo naging Diyos, ba't ako, Diyos ko po, kapatid? Matagal ka nang gumagapang. Hello? But that is not how God is, right? All right, let's continue. Kaya makikita po natin yung istorya. Amen? Para po ako'y makatipid ng oras para mapagkasya ko po ito kasi hindi ko na po ito pwedeng, alam niyo sa ibang mga churches, meron po ako mga series kahit sa Morong, babalikan ko kayo ulit. Pero sabi niya, baka 2 years after na, baka na-rapture. Amen? Kaya gusto kong tapusin ito. Amen? Kasi pagka nabitin kayo, at dyan po nagtatapos ang ating aralin, tutuloy po natin ito. May awa ang Diyos sa 2026. Ano po? Amen? So, kaya tapusin ko na ito. Amen? Kasi ayoko po kayong ibitin. Amen? Alright. So, nagkaanak po si Isaac. 2 kambal. Ito yung storya niyan. Now, if you want a reference, I can just give you the verses. From verse 10 to 16. Pinakikita po rito na kung babalikan yung istorya, it will looks like that God is very unfair. Bakit? Kasi biruin nyo, hindi pa lumalabas yung kambal. Pinili na ng Diyos si Jacob. Amen? Ngayon, kung iisipin mo, siguro mabait si Jacob kaya mas napili ng Diyos si Esau. If you read back through the story, sa totoo po, mas mabait si Esau kaysa kay Jacob. Alam niyo po ba, yung pangalan na pangalan pa lamang ni Jacob, ang ibig sabihin nun, supplanter. Kaya hindi ko maintindihan bakit may mga magulang na pinangalanan yung anak nilang Jacob. Ano ba ibig sabihin ng Jacob? Mandarambong. Meron ako Jacob doon sa church, sa Payuko Ano po? Sabi ko, hindi nyo siguro na-research. Kasi yung iba, hindi na ipangalang Judas yung anak nila Kasi hindi natin nakita yung story ni Jacob, ano po. Pero manduruga si Jacob. That is the reason why God need to change the name from Jacob to Israel so that the past will be forgotten. Nakukuha po ba natin yun, mga kapatid? Yun po yung pagpapakita ng shadow of what will happen in the coming days, that if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things became new. Alam niyo po, ang buhay natin, if the truth be told, kung magigilang tayong totoo, we all had a bad past that we are not proud to share. Pero pag inisip mo po ang iyong masamang nakaraan, you will see the goodness of God in your life. Amen? You will see the goodness of God. Amen? Marami po tayo mga failures, mga sablay sa buhay. Pero if you would realize the truth that God chose you not because of what you did, hindi dahil sa iyong ginawa, hindi dahil sa iyong nakaraan. Amen? Kaya kung makikita po natin, ito yung istorya na ibinabalik ni Pablo sa Roma. Ang sabi niya, pansinin niyo yung nangyaring pagpili kay Jacob.
Hindi pa isinisilang ang kambal, pero pumili na ang Diyos. Kaya again, ito po'y isang pagpapatunay. Napakalaking ebidensya, mga kapatid at mga kapwa mananampalataya na totoo po ang predestination and election doctrine. Alright. Alam niyo kung bakit po itong katuroang ito ay hindi masyadong itinuturo sa simbahan? Bakit hindi ito masyadong napapag-usapan? Kasi ito po yung ilan sa mga arguments at dahilan. Number one, that is unfair. Tama? Napaka-unfair ng Diyos, nakapili na pala siya. Tama po ba yun? Nakapili na siya, nakapagtakda na siya na maliligtas. Pastor, pinagigimong monster ang Diyos, napakasama ng Diyos. Paano naman ang napakaraming tao? Paano kung hindi sila napili? That's a good point, right? Another thing that feared many preachers to talk about this is, it goes against, ang sabi nila, the doctrine of yung tinatawag na free will. Pastor, may kalayaan tayong pumili. How did you say na nakapili na ang Diyos? So it now nullified the freedom of choice. Tama po ba yun, mga kapatid? Is it that an argument na pwede ipasok para tanggapin ng isang tao ang doctrine of predestination and election? But here is the problem, my friends. Kahit nandiyan ang mga problemang yan, it is a teaching in the Bible. So if this is a teaching, there is an answer. The mere fact na ito po ay nasa Biblia, may sagot ito. Nakukuha po ba natin yon? And one answer that I found out is this. Sabi po ng Panginoon sa isang bahagi ng kanyang salita, sa Isaiah 64. Samahan niyo po ako sa Isaiah 64. Sabi ng Lord sa Isaiah 64, okay, we'll use the King James Version. Gamitin natin yung King James ng church. Ang sabi ng Isaiah 64 verse 8, look at this. But now, O Lord, Thou art our Father. Ano po sabi ng sulat ni Isaiah? Ikaw ay aming Panginoon, ikaw ay aming Ama. So, look at what he said. We are the clay, and you are the potter. So, ibig sabihin, ang Diyos ang magpapalayok, tayo po ang palayok. Amen? Kaya sa Isaiah 45 verse 9, if you would look into another part of the scripture, ang sabi rito sa verse 9, woe unto him that striveth with his maker. Let the potsherd strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth it, why makest me thou, or thy work, he hath no hands? So ito ang hindi natin nauunawaan kasi, mga kapatid. Na ang Diyos ay Diyos, siya po ang nasusunod, hindi tayo. That's the first thing that you need to realize. Hindi po tayo Diyos, siya po ang nasusunod. Kaya nga sa Tagalog, at sabi ng sulat ni Isaiah, meron bang kakayanan ang palayok na magsabi sa magpapalayok kung paano at anong gusto niyang maging yari o gawa sa kanya? Hindi ba ang totoo, hindi na susunod ang palayok, kundi ang nasusunod sa disenyo ay ang magpapalayok? First thing to understand, He's God and we are humans. Hindi po tayo ang masusunod, siya ang masusunod. Amen. Kaya bakit hindi natin ma-accept kung minsan ng mga ganitong katuruan? Another reason, because we don't see the nature of God as this. Ano sabi ng Diyos kay Isaiah? Para lang bumilis tayo. Sabi niya, my ways are not your ways. My plans are not your plans. And my thoughts are not your thoughts. At sinabi ng Panginoon yung para ma-comprehend ng human mind ang tungkol sa Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, this is what I believe. Kahit gaano tayo katalino, hindi natin makikilala at matututunan ang lubusang pagka-Diyos ng Diyos. Because your mind is so little to understand it all. Kaya ako'y natatawa doon sa
ibang mga tanong na outside ng Biblia. Because they are using human logic to question God. Eh yun nga lang sa Biblia, hindi na tayo magkasya. Gusto mo pang makilala ang mas marami tungkol sa Diyos. Di ba? Masira-sira na nga ang ulo ng iba para yung iba gusto pang malaman ang Diyos ba may puwit. Huwag mo nang pagtatanungin yon. Amen? Di ba may mga ganun ako narinig na tanong eh. Amen? Nakukuha po ba natin? Tapos minsan, dahil nga sa kakulangan ng kaalaman, sasabihin ng iba, ano ba talaga ang Diyos? Lalaki ba o babae? Kasi sinungaling ang Biblia eh. Kasi sabi, iwinangis, tinulad ng Diyos ang tao sa Kanya. Di ba ba? Ano ba talaga ang Diyos? Kayumanggi, puti, dilaw, kulot, tuwid ang buhok. Ano ba talaga ang Diyos? Alam niyo, yung po'y katanungan na hindi mo naunawaan ng Biblia. Totoong iwinangis ng Diyos ang tao sa Kanya. That's true. Pero pakinggan mo ang sabi ni Jesus nung may kausap siyang babae sa balon na isang Samaritana. What did Jesus said? God is a spirit. Hindi niya sinabing God is a human. God is a flesh. Because in the spirit there is no gender and there is no pronoun. Hello? Kaya let's end the debate. Lalaki ba o babae ang Diyos? Because in the spirit there is no gender. Nakukuha po ba natin yon? Kaya sabi ni Jesus, your God is a spirit. Kaya nagagalit ang Panginoon pag inilalarawan, inihuhugis ng tao ang Diyos sa isang yari sa bato, yari sa kahoy, yari sa imahinasyon ng tao, because you cannot equal God into creation because there is none like Him. Kaya galit ang Diyos sa mga ribulto. Kasi para mong sinasabi, ganyan ang Diyos, but God is uncomparable to anyone. Wala po siyang katulad. Kaya pag tayo gumagawa na ng mga larawan na sinasabi natin ganyan ang Diyos, na iinsulto ang Diyos. Di ba? Ikaw nga lang eh. Kung sobrang galing mo mag-basketball eh. Amen. Panggilas Pilipinas ka, tapos ikinukumpara ka lang sa naglalaro sa barangay, minsan naiinsulto, nagbubuhay ay yabang mo, pambira, mas magaling pa ako dyan. You know why? Dahil nga, hindi ka kagaya nung pinagkukumparahan. Eh, lalo na ang Diyos, ikukumpara natin sa ganito lang ang itsura niya, ganito. Kaya nga po, ayaw niya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi walang katulad ang Diyos. Diba, pag tinanong ka, asan ang Diyos? Ayan. Paano mo sinabi, may katulad na ang Diyos. But God has no equal. Tingnan nyo rin po ang ignorance ng maraming tao. Pag tinanong mo, what is the opposite of black? Sasagutin ng tao, white. What is the opposite of good? Sasagutin ng tao, bad. What is the opposite of God? Sasabihin, Satan. You're wrong. Because Satan cannot be equivalent to God. Because Satan is just a creation. Kaya kailanman hindi katapat ng Diyos si Satanas. Kaya if you know the Bible, maraming beses na gusto ni Satanas na tapatan ng Diyos, pero para praising, para sinasabi ng Diyos, nahihinaan ka ata sa akin, Satan. Kaya every time na si Satan aatake sa Diyos, hindi hinaharap ng Diyos. Ang pinadadala niya ang kanyang anghel na si Michael, the archangel. Bakit? Kasi para bang sinasabi ng Diyos, Satan, maawa ka sa katawan mo. Ako pa ang gusto mong labanan? Ito lang anghel ko, ang tapatan mo, wag ako. Pero it just proves na ang kasalanan nagdadala sa isang tao individual sa katangahan. Tingnan mo kung gaano naging tanga si Satanas dahil sa kasalanan niya. Inisip niya na maging ang Diyos kaya niyang banggain. Kaya ang mga nabubuhay sa kasalanan nawawala sa katinuan. Sa iyong katabihan, pag nabuhay ka sa kasalanan, mawawala ka sa katinuan. And that proves to be true in the life of Satan, right? Because he is Lucifer in the beginning, and because of sin, he became foolish. May natututunan po ba kayo mga kapatid? Okay, bilisan ko na po ulit. Amen. So ngayon, una, kailangan maunawaan natin at tanggapin that He is God and we're humans. And He's thinking differently. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. And my plans are not your plans, saith the Lord. Amen? That's in Isaiah 55, verse 8 and 9 for reference. So magkaiba po kasi ang isip ng Diyos. Ngayon, balikan natin. Kung nakapili na ang Diyos ng Kanya
nakapag-elect na siya, nakapredestined na siya, paano ngayon ang kaligtasan? Okay, pag-usapan po natin yung salitang free will. Amen? Naniniwala po tayo na ang tao ay may kalayaan na magpasya at magdesisyon. That is what makes us unique, right? Pero pansinin po natin when it comes to salvation, pagdating po sa kaligtasan, I believe that this is the area where we lose it and did not understand the mystery. Alam niyo po ba na ang kaligtasan ng tao, in every single one that is saved, God is always 100% involved. Sa bawat taong naligtas, ang kaligtasan po ng tao ay 100% dahil sa Diyos. Nung maunawaan ko po ang katotohanan ito, it put me in place. Kasi meron po mga mangangaral at meron mga tao na ang kanilang pag-angkin, kaya naligtas yan dahil ako po ang ginamit ng Diyos sa kanila. Alright? Maybe God used you. But did you all know na kahit ikaw po'y mangaral, if God will not be involved, nobody can be saved. Kaya I realized and I found out that this is not about the preacher. This is not about the person who shared the gospel. Pero mamaya pag-uusapan natin kasi baka mag-conclude na kayo. Kaya yun ang takot ko kung i-continue ko ito after 2 years, baka mag-isip kayo, huwag na tayo mag-preach. Amen? Bahala na ang Diyos dyan. Amen? Mamaya natin yan pag-uusapan. Konting tiis lang. Pero maliwanag po sa Biblia na kung hindi po ang Diyos ang involved sa kaligtasan ng tao, walang maliligtas kahit galingan ng isang mangaral ang pangaral. How did I know? 1 Timothy 2:4. Tingnan po natin. Ano po sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 4? Basahin natin sa ating sariling wika sa Biblia ng Tagalog. Ano ang sabi sa verse 4? Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. So, makikita po natin na pagdating po sa kaligtasan, gusto po ng Diyos na lahat ay maligtas. Sino po ang may gusto? Ang Diyos. Maliwanag yun. Amen? Ngayon, pag binasa mo rin po itong verse 4, eto kaagad pwedeng, if this will be interpreted wrong, papatayin nito yung tinuro ni Pablo mismo sa Roma at sa Efeso na may pinili na ang Diyos kasi lumalabas, si Pablo rin ang sumulat nito eh. Lumalabas na parang dito sa sulat niya kay Timoteo, lahat ng tao may tsansang maligtas. At ang kaligtasan ay nakadepende sa individual. Tama? But did you know that the same writer of Timothy is the same writer of Ephesians and the same writer of the book of Romans? So what is Paul saying here? Meron bang contradiction? No. Amen. This is His will. Gusto ng Diyos na kung pwede lahat ay maligtas. But the truth is not all will be saved. Nakukuha po ba natin yon? Now if you go to 2 Peter chapter 3 verse 9, at minsan nagagamit din ito kasi may ibang pananaw at kaisipan na ang pagdating sa kaligtasan, mabagal kumilos ang Diyos. Pero ang totoo, sabi rito, binibigyan niya lang daw po ang lahat na makapagsisi. So parang contradiction din ng 2 Peter chapter 3 verse 9 sa tinatawag na katotohanan na sinulat ni Pablo, isn't it? But the context is this. The perfect will of God is all men be saved. But the truth is, not all men wants God. Gusto ng Diyos na lahat ay maligtas. Walang pinagkaiba po yan. If who among you here ay isang magulang? Sino sa inyo magulang na? Hindi yung madaya, ha? Ano po, yung parent. Amen. Baka ano ba magulang yan? Iba, hindi makapagtaas eh. Baka matrick tayo ni pastor eh. Mga madaya sa timbang, madaya sa ano. Hindi po, yung parent. Amen. Kung kayo may anak, more than one, hindi po ba ang katotohanan, lahat tayo na mga magulang, gusto lahat natin magtagumpay yung ating anak. Pero hindi lahat gustong magtagumpay. Sad to say, may mga ilang anak tayo na gusto tambay. Gusto tumambay lang. Bilang magulang, may magagawa ka ba? Wala, hindi po ba? Kasi kuminsan, pagsasalita mo, batugan ka. Alam nyo, mga kapatid, let me just warn you. Ingatan niyo po ang mga salitang lalabas sa inyong mga labi.
Because every wrong word that you say, it will be wounds in the heart of your children. Kaya kayo mapili sa mga salitang sasabihin ninyo. Sabi ko nga minsan, sampalin mo na ako, wag mo lang akong pagsalitaan. Maipapagpag ko ang sampal, pero ang salita matagal mawawala. Nakukuha po ba natin yon? Kaya mag-ingat ka sa mga sasabihin mo sa iyong anak. Because every wrong words that you say, it will be wound into their souls. Nakukuha po ba natin? So naintindihan nyo, gusto nating lahat maging matagumpay, but not all of them would like. Gusto natin, iba nga gusto ko yung anak ko maging abogado eh. Amen. Eh wala, yung anak mo gusto lang konduktor, may magagawa ka ba doon? Amen? Do you get my point? Kaya minsan nalulungkot po ako, pag tinanong mo, anong course mo? Ganto, bakit yan? Eh, nanay ko po nag-enroll. Mahirap yan. Nakukuha po ba natin yon? Ang nanay ko po kasi, ito raw yung gusto. Kaya maraming mga buhay frustrated eh. Nakukuha po ba natin? Kasi gusto mo, pero hindi yun yung gusto. Amen? So now, you get the idea, right? So gusto po ng Diyos lahat ay maligtas. Alright, now, how do we know na ang Diyos po ay involved sa salvation? Alright. Now sa Acts 17, tingnan po natin sa Acts 17 verse 30, this is another scripture that proves na totoo po na gusto ng Diyos na lahat ay maligtas. That all men, sabi sa verse 30, everywhere to repent. Alright. Now, bilisan ko na po. Namamatay na ata yung mga camera ninyo. Parang time out na. Alright. So, tingnan po natin. How many of you remember what Jesus said one time? Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, "You did not choose me, I chose you." Nakukuha po ba natin? Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. And I also remember one time, when Jesus was asking the disciples, and He said, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" Ano sabi ng mga alagad? Sabi niya, some say you are a prophet, some say you are Elijah, you are John the Baptist. Alam niyo, 10 nila inihalin tulad si Jesus ng masa sa mga propetang patay na. Pero tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad at sabi, "To you, who am I?" Sumagot po si Pedro. At anong sagot ni Pedro? Sabi niya, "You are the Christ. You are the Son of the living God." What did Jesus said to Peter? Did Jesus said to Peter, "Peter, you are a very bright boy, Peter. Sobrang galing mo, Pedro. You are a graduate of theology. Ang galing mo, Pedro." But Jesus said to Peter, "Peter, remember this. Flesh and blood does not reveal it unto you, but my Father who is in heaven." That's the point. Every saved person, God is involved, because you will not be saved unless God revealed Himself to you. Hindi ka maliligtas. Alam niyo, nung maunawaan ko po ito, naging less stressful ang aking pangangaral. Alam niyo po kung bakit? Kasi nung una, parang iniisip ko, nasa kamay ko. Nasa kamay ko ang kaligtasan nila, ang pag-unlad nila. Pero nung maunawaan ko ito, hindi pala ako ang involved. It is God who is involved in the salvation of every flesh. Kasi malibang isiwalat ng Diyos sa iyo ang kanyang pagiging Diyos, you cannot understand God. Kaya nga po ngayon naunawaan ko na, hindi ako nagtataka. Bakit may mga kasama tayo sa church, pero with all due respect, hindi kayo yung gagamitin ko kasi hindi ko naman kayo nakakasama. Meron tayong mga kasama sa church, Diyos ko po, tinubuan na ng ugat, hindi pa rin kilala ang Diyos. Hello, ang tagal na kaya nga po, salvation is not based on attendance. Kasi marami sa atin ay matagal na dumadalo sa church, hanggang ngayon, di pa rin kilala si Lord. Minsan iisipin, siguro hindi magaling yung mga nagtuturo dyan sa simbahan yan. Isa lang po yun sa factor, but the thing is this, pagka hindi isiniwalat sa iyo ng Diyos ang kanyang sarili, kahit umupo kayo sa pinakamahusay na nangangaral ng salita ng Diyos, you will not understand God.
Kasi ang Diyos po ang nagpapaunawa ng kanyang sarili sa iyo. Amen? So, every saved person, every salvation, God is involved. 1 Corinthians 2:14, tingnan po natin. Ano sabi ng sulat ni Pablo sa 2:14 ng 1 Corinthians? But the natural man, ibig sabihin sa ating pagkatao, ano raw po ang katotohanan? The natural man receiveth not the things of the Spirit of God. So, ibig sabihin, kaya kung mapapansin nyo, how many of you may mga pagkataon na-involve kayo sa mga mission and church? Di ba? Mangangaral kayo, magbibigay kayo ng mga pagkain, bigas, may loud megaphone pa kayo. Ang liwanag naman ng sinasabi mo, tama? Ang liwanag. Sinasabi mo na si Kristo naparito para maligtas, kayo ay magsisi. Tagalog na nga, lahat na nga ng lingwahe pinangangaral eh. Alam nyo, ito nga ang naging misteryo sa akin. Alam nyo, when I was growing up in school, sa blackboard ng aming school, may nakalagay John 3:16 eh, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Plain and simple, may Tagalog version. Pero pagdating sa pagtuturo, sinasabi na para pa rin ikaw makarating sa Ama, dadaan ka sa nanay. Sabi ko, bakit hindi ko naintindihan yon? Ang tagal na ng John 3:16, but it doesn't mean a thing. This is the answer. Because you are blinded if God will not reveal Himself to you. Kaya kahit paskilan mo sa noo ang asawa mo ng Jesus loves you, Jesus save, kung hindi bubuksan ng Diyos ang asawa mo, he will not be saved. Amen. Sa puro totoo, mga kapatid. Sa dami ng mga ngaral sa Pilipinas, dapat ang Pilipinas born again ng lahat. And yet, hindi pa rin pumaligtas sa mga Pilipino. Because it is not the preacher that saves. It is God that saves a person. Ang Diyos po ang nagliligtas. Kasi ito nga ang katotohanan na sabi, the natural man receive not the things of God. Ang isang pangkaraniwang tao, hindi niya naiintindihan at hindi niya tinatanggap ang mga bagay tungkol sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, ganyan tayo lahat noon. Allergy tayong pumunta sa church. Tama? Na para tayong sinisindihan, naakayin ka lang sa simbahan, parang hindi mo maintindihan na iyong pakiramdam. Bakit po? Because the natural man does not understand God. Amen. Pero nung binuksan ka ng Diyos, bakit excited ka na ngayon sumimba? Kasi binuksan ka na ng Diyos. Nung araw, ang tagal mo nang may Biblia. Sabi nga niba, Pastor, alam mo ba yung Bible kong yan? 20 years na yan, walang kalukot-lukot yan. Hindi po ako humahanga sa Biblia ang hindi lukot eh. Mas maganda po yung Biblia na mapunit-punit na. At pag tinanong mo, binabasa mo ba? Hindi ko nga po maintindihan yan eh. Because it is a proof na malibang i-reveal sa iyo ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, huwag ninyong isipin na si Brother Dexter, iba yon. Alam niyo, kung hindi nire-reveal sa akin ng Diyos, I will never understand this and I cannot share this. Nakukuha po ba natin yon? Kaya sabi ni Pablo, the natural man cannot receive the things of God. Amen? Ano raw po sa tao ang mga bagay tungkol sa Diyos? This is basically 100% correct. They are foolishness unto Him. Kahangalan. Amen. Ang mga bagay tungkol sa Diyos, tingnan niyo po, pag ang isang tao wala sa Panginoon, imbitahan mo. Anong gagawin sa'yo? Lulukuhin ka, di ba? Ano ka? Praise the Lord. Di ba sa mga taong wala pa sa Panginoon, itong ginagawa natin, ano ito? Foolishness. Ba't kayo nagpapakapagod dyan? Alam mo, para kayong mga tanga dyan, sa totoo lang. Pataas-taas pa kayo ng kamay. Pa-praise the Lord pa kayo. Alam nyo, nung araw, allergic ako sa mga grupo ng tatay ko. Bakit? Nawiwirdoon ako. Parang corny ng tatay ko. Bakit? Patawag-tawag ng brother, sister? Tama? Because the things of God is foolishness. Amen? Now, let's continue. So, pagdating po sa sulat na ito ni Pablo sa 1 Corinthians 2:14, foolishness sa isipan ng tao ang mga bagay tungkol sa Diyos. Kaya neither can he know Him because they are spiritually discerned. Amen. Now, atin na pong pag-usapan. Ngayon, kung nakapili na ang Diyos,
at ang Diyos po ay involved sa bawat kaligtasan ng tao, ang Diyos po pala ang dahilan, kailan po siya pumili? Nung pasimula. Tama? At papaano po nangyari yung pagpili? Okay, bibilisan na po natin. Go to Titus chapter 1. This could be the answer. Ito po ang posibleng sagot. And I am sure that this is the answer to that question. Okay, ito po ang sagot. Bakit siya pumili? Amen? Bakit siya pumili ng ganong kaaga? Ano ang rason ng pagpili ng Diyos? Okay. Now, if you are in the writing of Paul sa Titus chapter 1, sulat pa rin po ito ni Pablo, malapit na po tayong matapos. Okay, tingnan po natin, sabi sa verse 1. Ang sabi ng unang talata, Paul is introducing himself to Titus. Ang sabi, Paul is servant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth, which is after godliness. So, Paul is introducing himself to this writing. But if you go to verse 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. So look at the context here. Listen and listen well. Verse 2. Ang context po na pinag-uusapan dito ay pag-asa ng buhay na walang hanggan. Tama? That's the subject here in verse 2. Now, sabi ni Paul kay Titus, our hope of eternal life, amen, ay maaasahan natin yan, mapapagkatiwalaan natin yan. Why? Because the God who promised eternal life do not lie. Amen? Ang Diyos kasi na nangako niyan, parang ganito yan. Kung si Brother Dexter po nangangako ng buhay na walang hanggan sa inyo, wag na po kayo maniwala. Amen? But it is not God who promised eternal life. That's why we hope and believe in this, because the God who promised do not lie. Hindi sinungaling ang Diyos. Okay. Now, ito kasing Diyos na hindi sinungaling, ang sabi ni Pablo, nangako, promise. Now, that's the answer here. He promised. Promise what? Eternal life. And He do not lie. Tama? Nangako siya. Ang Diyos kasi po, pag nangako, hindi napapako. Pag sinabi niya, gagawin niya. Amen? So, nangako siya. Ngayon, kailan po niya ginawa yung pangako? Ito po yung time. Before the world began. Kailan siya nangako? Bago pa magsimula ang daigdig. So, sounds to me that before Genesis 1:1, the promise had been executed. Do you get the point? Amen. Kasi there's the time. Amen. There's the word promise. Kailan ginawa ang pangako? Bago pa mag-Genesis 1:1. Now, let us now figure it out. So kung nangako ang Diyos, amen, nangako ang Diyos, gumawa siya ng pangako, kanino siya nangako? That's a good question. Amen? Because you cannot make a promise without somebody you are committing a promise to. Do you get it? Kanino siya nangako? Eh, sabi dito, before the world began. So wala pa ang tao. Wala pa ang tao, tama? Nangako na ang Diyos, hindi pa man dumarating ang tao. Consistent, I have chosen you before the foundation of the world. So that promise is happened before the foundation of the world. Tama? Ngayon, sino ang pinangakuan? That's a good question. Now, for the case of argument, sabihin natin, oh, he made the promise to the angel. Ang pangako niya ay ginawa niya, binigay niya sa anghel. Oh no. Biblically, it will not stand strong. You know why? Because angels do not have eternal life. They do not need to be saved. Kasi pag sinabi mo na ang pinangakuan ng Diyos ng eternal life anghel, and now you can say to me that Satan can be saved. O sino mag-i-evangelize kay Satan? Any volunteer? Amen? So kung pangako po ito sa mga anghel, they don't need eternal life. And they can't be saved. The fallen angels can't be saved. They are already doomed to hell.
Amen. They cannot benefit from Jesus Christ dying on the cross kasi hindi po kasama sa kamatayan ni Kristo na iligtas sa mga fallen angel. So definitely, the promise was not given to the angel. So now that brings us to the Trinity. So may kausap ba ang Diyos dyan sa pangakong yan? Meron. Sino ang kausap? Si Jesus. So eternal life was promised to Jesus that God would give eternal life to the humans. And why is that? That is a question. Bakit ipinangako ng Ama sa kanyang anak ang buhay na walang hanggan sa tao? You know the reason why? Medyo bibilisan ko na lang po. Ano po? Ang ibig po kasing ang dahilan kung bakit ipinangako ng Diyos, because as a loving Father, if you have time, medyo kulang ang oras ko na po. I can give you the scripture. You can read and meditate. John chapter 17, verse 1 to 26. Medyo may kahabaan. Baka magalit na kayo sa akin kasi pag binasa ko yun, inisa-isa ko. Alauna na, hindi pa tayo tapos. Sabihin niyo talagang sa 2 years ka na bumalik, napakahaba mo magturo. Amen. Nakakuha po ba natin? But you can read it for yourself. Bakit po? Kasi ito yung nakapaloob doon. If you trust me, I'd just like to explain it in a nutshell to you. Sobrang mahal po ng Ama si Jesus. And being a father, you know, if love is to be demonstrated, love is powerfully demonstrated by giving. Ang pag-ibig po ay lalong nabibigyan ng katotohanan at kapangyarihan sa pagbibigay. There's a saying, you can give without loving, but you cannot love without giving. And that is what God is demonstrating to the world. Because technically, humans do not know the word love until God revealed it. Hindi natin alam yun eh. Ang Diyos nga ang nagpaunawa sa atin what true love is. And the definition of true love is given in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Because a proof of love is you give. Kaya pag sinasabi ng tao na mahal kita pero ikaw ang pinagbabayad sa date nyo, mag-isip-isip ka. That's not true love. Because true love always, amen, the proof of true love always is giving. Nakukuha po ba natin yun? Yung love relationship ng Diyos at ni Jesus at ng Banal na Espiritu, very strong. So as a father, God, the Father, wants to demonstrate His love to His Son. And how did He plan to demonstrate His love for His Son? To give Jesus a bride. Bigyan ng bride ang Panginoong Hesukristo. And what is the bride that would be given to Jesus? That's the church. Kaya nga kung atin pong papansinin, nung kwento ni Jesus ang parable ng 10 virgins, doon po ipinakita. Kasi in the old way of choosing a bride, na bago na po kasi yung kultura. Alam niyo, ang kultura ng pagpili ng asawa, hindi po yung lalaki ang nanliligaw sa babae. Ang tatay ang pumipili ng asawa ng kanyang anak na lalaki. Do you remember what happened to Isaac? Ano ang sabi ni Abraham? Ihanap mo nga ng asawa ang aking anak. Hindi po nanligaw si Isaac, pinahanapan ng tatay. Do you get the point? Kaya nga po, ang way ng pag-aasawa nung araw, ang tatay po ang naghahanap ng mapapangasawa, ang tatay po ang pumipili. Amen. Kaya pag binigyan mo ng asawa ang iyong anak nung araw, tuwan-tuwa, that's the best gift a father could have ever given. Amen. At ang maganda din po doon, dahil ang ama ang pumili, ang ama din na nagpo-provide. Kaya nga sabi ng Panginoon, this is the concept of the rapture. Di po ba, hindi muna mangyayari ang kasal, nandun yung sa parable of the 10 virgins, aalis. Pag nagkasundo na po ang party ng pamilya ng lalaki at ng babae, okay, nabili ko na yung babae, aalis po yung pamilya ng lalaki, babalik. At sasabihin doon sa pamilya, babalikan ko yan, pero bayad na yan.
And that is what happened to you. God paid the price, and the payment is Jesus Christ, His Son, and He promised He's going back for you. And the church is headed to the wedding. Papunta na po tayo sa kasalang bayan sa langit. Glory to God. Hallelujah. Nakukuha po ba natin? Kaya ipinangako ng Diyos kay Jesus ay isang asawa. Pero para po ang asawa na ipinangako kay Jesus, nakawangis kasi nga kailangan, pabigyan mo na asawa si Jesus, aso, hindi pwede yun. Kailangan yung kawangis at katulad niya. Kaso alam ng Diyos, because He's God, na yung kawangis at katulad mo, Jesus, they will fail. Magkakasala sila. Bibigay sila. But I have a plan. I will choose a person for you. But I will save them through you when you die on the cross. Do you get the point? Amen. Kaya nga, pinili ng Diyos, kaya nga po mga kapatid, bakit itong doctrine of predestination ay dinideceive ni Satan, I believe, ang church para hindi ito maunawaan. Kasi ayaw ni Satan na maunawaan natin na tayo po ay kakasalin. Kasi pag nalaman mong kakasalin ka, nakabalita ba kayo ng babae na ikakasal, nang malapit ng ang kasal na seremonyas, araw-araw siyang nasa buffet. Hindi po ba ang babae pagkakakasalin, ang babae pinakamaganda sa araw ng kasal. Hindi, yan ay magdadayat ng todo yan. Magpapaparlor ng todo yan. Amen? Aayusin niya ang sarili niya kasi ikakasal siya. Well, that's the same message that God wants us to understand. Tayo po ay bride. Ikakasal sa Panginoon, kaya kailangan magpakaayos tayo sa ating mga buhay. Kasi hindi pwedeng kakasalin ka pero nanlilimahid ka. Kakasalin ka pero ang sama ng itsura mo. Do you get the point? Kaya bakit po ipinangako ang kaligtasan ng tao? Kasi ang nakita ng Diyos, para magkaroon ng asawa ang Panginoong Hesus na kanyang anak, the humans are the fit to be the bride of Christ. But God saw the problem that they will fail. Kaya sabi niya, I will choose for you. Pero the problem ay yung kasalanan, everyone will be inflicted. Kaya nga po, ang Panginoon will be involved. Kaya doon papasok yung connection. God is involved in every salvation of human flesh. Kasi siya po ang pumipili. Amen? Kaya dito papasok mga kapatid, yung conclusion. This is my conclusion now. Dahil nga po ang Panginoon ang pumili, bakit po tayo pa mangangaral? Kasi mga kapatid, ang paraan para po maiparating ang mensahe sa mga iniligtas ng Diyos ay marinig nila ang Ebanghelyo. That's why the call of the church is always evangelism. Bakit po? Kasi this is what I believe, mga kapatid. Bakit po tayo kailangan lalo maging masipag na mangaral? Kasi this is what I believe. Na pag yung huling kaluluwa na itinakda ng Diyos na maligtas, ay tumanggap na at nagsuko ng buhay kay Kristo, aakyat na po tayo sa langit. Because completed na po ang pinili ng Diyos. Amen? And this is also the point that I would like to leave you today. Ano ngayon ang benepisyo na malaman ko na ako'y pinili? Aba, malaki. Bakit po? Kapatid, buksan mo ang iyong puso at isipan. Sa dami ng tao sa mundo, bakit ka pinili ng Diyos? Hello? Kaya tuwing maaalala ko po ang bagay na ito, lalo ko pong pinagsisikapan. Hindi perpekto, pero sinisikap kong lumakad sa kabanalan at katuwiran. Kasi ang daming kapitbahay ko, mas mahusay sa akin, mas magaling sa akin, pero bakit ako ang pinili ng Diyos? Kaya pag naunawaan mo yan, kapatid, lalo mong pahalagahan ang kaligtasan na iyong taglay-taglay sa oras at sandaling ito. Well, doon sa katanungan, paano, pastor, yung mga hindi napili? Wala po akong magagawa doon. Ang sabi ko nga, nang minsan itinuro ko ito, kung may reklamo kayo, sa langit kayo magreklamo, wag sa akin. Nakukuha po natin yon.
Pero ang ating pong pag-usapan, napakasarap na malaman na nakapili ang Diyos at ikaw ay isa sa napili ng Panginoon. Ngayon, yung mga hindi pinili, wag mo na pong problemahin yun. Magdiwang ka at magpasalamat dahil napili ka. At yun po ay enough to fuel you, to motivate you, to live life holy, to serve God with your whole life. Amen. Nakukuha po ba natin yun? Yun lang, sapat na motivation na lalo mong paglingkuran ng Diyos at ibigin ng Diyos. Amen? Nakukuha po ba natin? Kaya nga po, ito ang greatest mystery. And glory to God, it was revealed unto us that we have been chosen. We have been chosen by God. Amen? Kaya nga po, istorya, alam niyo, istorya ng Biblia, napakasimple nito. Para mabuo ninyo. Doon yan magsisimula. Ito na yung piece of the puzzle. Ang Diyos, dahil sobrang pag-ibig niya sa anak niyang si Jesus, gusto niyang parangalan at regaluhan. Amen? Di ba? Kung kaya mo rin lang nga, di ba? Ewan ko sa inyo, ano po, kung kaya mo rin lang, kung kaya mo ng powers mo, sabi nga nila, napakasarap na ang magulang po nagso-surprise sa anak. Kaya lang, meron tayong kakaibang kultura sa Pilipinas, ano? Ang kultura kasi sa Pilipinas, ang gusto natin yung anak ang bumubuhay sa magulang eh. Pero the real culture of heaven, it is the father who will always provide to his children. Kaya nga, ang laging sinasabi ng aking ama noon, pag napag-aral ko na kayo, naibigay ko na yung aking obligasyon sa inyo, you can do what you want. Kung tutulungan niyo ako, thank you, but you don't need to. And I say that to my son and my daughter today. Napag-aral namin kayo. Nabigyan namin kayo ng buhay. Ngayon may trabaho na kayo, may kinikita kayo. You don't need to give to me. Kung magbibigay ka, thank you, but you're not required. Pero kahit may trabaho po ang aking mga anak, I still find a way to surprise them. Because that is how a good father does. He provides and he gives to his children. Nakukuha po ba natin yun? Yun ang tunay na mabuting ama. Nakukuha po ba natin? Kaya nga sabi ko, kung kaya mo, napakasarap na bigyan ng iyong anak. Kaya nga ipinakita rito doon sa istorya. Sobrang pagmamahal ng ama kay Jesus. And the way to express that love is to give. Anong ibibigay ng ama kay Jesus? What is missing to Jesus? He have everything. One thing is missing, a bride. Kaya sabi ng Diyos, I promise you, I'll give you the bride. Kaya nga po ang bride ay bibigyan ng buhay na walang hanggan para makasama tayo habang buhay ni Jesus. Because think about this, if you don't have eternal life, how can you end up in heaven? Amen? Kaya sabi ng Ama, bibigyan kita ng anak. Pero ang problema, because I am God, I saw what will happen to the bride that I've chosen. They will be inflicted with sin. But son, hear me. You have to pay for their sins. And maybe Jesus said, agree, I'll do it because I love the bride. Kaya He died for the bride. At ano po sabi? Babalikan kita. Kaya sabi ni Jesus sa John 14, kailangan kong bumalik sa Ama. You know why? Paraphrasing, Jesus just saying, I'm excited. Kasi hindi kayo iuwi ng Ama hanggat hindi pa ayos ang bahay. Kasi yun po ang ganda sa kultura ng kasalan sa panahon ni Jesus. Sisiguraduhin ng ama na yung babae pag iniwi na ng anak may bahay. Nakukuha po ba natin yon? Hindi babalik yung mag-ama para kunin yung bride kung hindi pa po gawa ang bahay. Kaya po ang babae safe, sigurado. Hindi kagaya sa panahon natin, niligawan yung babae, susungkitin ko ang bituin. Tapos nung pinakasalan, asan tayo titira? Huwag kang mag-alala. Patataasin ni nanay yung bahay. Doon daw tayo sa kabila. Wala palang bahay. Nakakuha po ba natin? Amen? Tapos na pangasawa, paano tayo kakain? Andiyan pa naman si nanay, kasali pa rin tayo dyan. Kaya yung mga matatanda sa atin, ano po, matanda na, naawa ako. Gurang na, nagtitinda pa po ng mga basahan. Pag tinanong mo, minsan may natanong ako, Nay, ba't marami pa akong apong paaralin. Nay, mag-retire ka na. Siguro panahon na para yung anak mo magbanat na buto. That's the sad reality. Natatawa tayo, but that's true. Amen?
Kaya nga ang katotohanan, kukuha ka ng asawa, hindi mo bubuhayin. Amen? Wag na. Nakukuha po ba natin yon? But the point is this, pag ayos na po ang lahat, babalik na si Jesus. Kukunin ng simbahan, that's the rapture. At ano mangyayari pag kinuha ang simbahan? Sabi ng Book of Revelation, the thing that will happen in heaven, the marriage supper of the Lamb. Kaya ikakasal na po tayo sa langit. Glory to God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay, can we all stand? Tayo po ay mananalangin. So, medyo marami akong inedit para magkasya yung ating oras. But I trust the Lord na kahit marami pong nabawas doon sa ating mga kailangang talata, ay nakuha niyo po yung mensahe. Amen? Nakuha niyo po ba ang mensahe? Sabi mo nga sa iyong katabi, ako'y pinili ng Diyos. Amen. Kailan nangyari ang pagpili? Mulat-mula pa. Medyo pa masyadong Yes, bago pa po magsimula ang daigdig, napili na tayo ng Diyos. Amen. And sabi mo sa iyong katabi, hindi ka aksidente na born again ka ngayon. That's the plan to save you. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa hapong ito, sa tanghaling ito. Salamat din sa buong umaga na aming nagamit para ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. At salamat, Panginoon, dahil ang iyong salita, mahiwaga at misteryo sa ilang mga tao, pero sa amin na iyong mga anak, ito po ay sinimplify mo. Salamat, Panginoon, because we are overwhelmed that you have entrusted in us this kind of revelation, this kind of mystery to many human beings. Pero salamat dahil today, it is now a revelation in our hearts na hindi pala aksidente na kami ay naligtas. Pinili mo kaming lahat na naligtas mula pang bago magsimula ang lahat. At sa darating na panahon, salamat dahil bahagi ng iyong plano, kami maharap, makasal sa iyong nag-iisang anak na pinakamamahal na aming Panginoong Jesucristo. Thank you for making us your bride, and thank you for choosing us to be the bride for your Son, Jesus Christ. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless you po. Salamat po sa inyong panahon at oras. Pagpalain po kayo ng Panginoon.